Para po sa devotion natin patungkol po sa voluntary choices. Dito po pinag-usapan natin na tayo po ay nilikha ng Diyos na merong free will. Nilikha po tayo ng Diyos na merong kakayahang pumili. Pumili ng mga bagay na magpapasaya sa Diyos at pumili ng mga bagay na hindi magpapasaya sa Diyos. Now, nung nilikha po tayo ng Diyos, meron talaga tayong free will. At ang plano po ng Diyos, ang kagustuhan ng Diyos, ay ibigin natin siya ng kusa. Again, yung pag-ibig po, hindi ipinipilit. Kaya po hindi tayo nilikha ng Diyos na isang robot na walang desisyon, kundi ibigin lang ang Diyos. And there's no other way, there's no other option. Ang gusto po ng Diyos ay genuine relationship. At yung genuine relationship, hindi po magkakaroon ng kaganapan yan kung hindi tayo nilikha ng Diyos na malaya. Walang iniwan po yan sa taong mag-asawa or ikakasal. Yung dalawang taong ikakasal, babae at lalaki, yan po ay hindi mo masasabing totoong relasyon, genuine relationship, kapag sila ay nandun sa altar at harap sa isa't isa para maging mag-asawa ng sapilitan lang. Nang walang ibang choice. Kailangan, para maging totoo yung relationship na yan, si babae, pinili talaga si lalaki. Si lalaki, pinili talaga si babae. Of all the choices out there, pinili ko to. Of all the choices out there, sasabihin ni lalaki, pinili kita. Yun yung genuine relationship. Kasi yung pag-ibig, hindi yan ipinipilit. Kaya nung nilikha tayo ng Diyos, hindi tayo pinilit ng Diyos na mahalin siya eh. Binigyan niya tayo ng choice. Voluntary choices. Free will ang tawag ron. Now, nung pinili ng tao yung kasalanan, magrebelde sa Diyos, of course, that's their choice. At, kasama tayo yung buong humanity kasamang nahulog sa pagkakasala. Now, ang maganda po nito, ang Diyos, hindi tayo sinukuan. Salamat kasi yung free will ng Diyos, talagang pinagdesisyonan niya na tubusin niya tayo at ipanumbalik tayo sa tunay na relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At pinakita talaga ng Diyos yung Kanyang pag-ibig, pagmamalasakit at biyaya sa atin. Kaya po tayo ngayon ay binigyan niya ng Santong Espiritu. Yung Santong Espiritu po ang magpapalakas sa atin para labanan yung pagkaalipin natin sa kasalanan. Kasi simula po nung naalipin tayo sa kasalanan, tayo po ay, doon na po pumasok yung ayaw talaga nating sumunod sa Diyos. No? Alam natin na mali yung ginagawa natin, pero pinagpapatuloy pa natin. Kaya maraming tao po nakakilala sa Diyos, alam nila na may Diyos, pero yung klase ng pamumuhay nila as if walang Diyos. Gumagawa sila ng kasalanan na para bang walang Diyos. Yan po yung kalagay ng puso ng tao, no? Nagpapatuloy sa pagkakasala kahit na alam nila na ayaw ng Diyos yung ginagawa nila. So dito po sa devotion natin, binigyan po natin ng emphasis yung struggle ng isang tao, katulad po ng struggle na Apostol Pablo. We wish for the best, yet choose the worst. Sa buhay natin, sa marriage natin, sa career natin, lagi namang wini-wish natin yung the best, pinakamainam. Pero pag dating sa decision making, lagi ang pinipili natin yung pangit, masama, at ikapapahamak natin. Isang example nga natin, mga estudyante, gustong mag-perform ng maayos sa klase, maging first honor. Pero pagdating sa decision making, tinatamad, ayaw mag-aral, ayaw pumasok, tuwan-tuwa kapag kinancel yung klase. No? Pag bumagyo, tuwan-tuwa pa. Pero ang wini-wish nila, maging valedictorian, no? Sa marriage din, gusto ng mga tao na maging successful in marriage nila, so maging masaya sila. Ayaw naman ng tao na sirain yung sarili niyang pamilya eh. Yun yung ideal, yun yung wini-wish. Pero pagdating sa decision making, maraming mga tuksong dumarating, dumarating sila sa punto na gumagawa sila ng mga desisyon na ikasisira ng marriage, ng family, ng relasyon sa mga anak. Ganon din po sa career, ganon po sa lahat ng desisyon na ginagawa natin. We wish for the best, yet choose the worst. We decide freely, but God allows sovereignly. Again, meron tayong free will. And we know what God wants, yet choose what He hates. Alam natin yung gusto ng Diyos, pero ang pinipili natin,
ay yung mga kinamumuhian ng Diyos. Ayan po yung kalagayan natin bilang taong mga makasalanan. Now, isang dahilan kung bakit, or masasabi natin mainly, no, kaya tayo napapahama, kaya pumapangit yung buhay natin, kung ano nangyayari sa atin na masasabi natin hindi naman talaga nakakalugod sa Panginoon, kasi po we make wrong decisions. At minsan yung wrong decision natin nasusundan pa ng series of wrong decisions. May mga kilala po ako na tumanda na. Matanda na. Hanggang sa yun na yung kinamatayan. Na napapansin ko na yung decision niya na mali nung bata pa siya, sinundan niya ng another wrong decision nung nag-asawa siya. Another wrong decision nung natukso siya, at another wrong decision hanggang sa nakulong siya, and another wrong decision, nasa kulungan na nga, mali-mali pa rin yung decision kahit na nandun na sa kulungan. So minsan po talaga, yung isang decision parang domino effect eh. Kaya napakalaga na bawat decision na ginagawa natin tama. Ako po, marami akong ginawang tamang desisyon, pero napakadami ding maling desisyon na pinagpe-pray ko sa Panginoon, I hope in the future hindi na maulit. So dito po sa devotion natin ito, merong 3 tests of making the best decision. Na I hope i-apply po natin. At sa tulong at biyaya ng Diyos, ito po ay magdulot sa atin ng tagumpay according sa plano ng Diyos. Number 1, have I prayed for it? Is it spirit-led? Does it glorify the Lord? 3 question po na kapag ang sagot dito ay yes, then that's the best decision. Lalo na po yung panghuli, no? Does it glorify the Lord? Matutuwa ba si Lord sa decision na ito? Kapag ang sagot ay yes, then do it. That's the best decision. And I hope ito po ay magsilbing gabay sa bawat isa sa atin upang marating natin yung napakagandang plano ng Diyos, yung direksyon ng Diyos para sa bawat isa sa atin. So pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong pakikisa dito sa ating daily devotion. Salamat sa bawat isa sa inyo na umaga pa lang, na gising na kasama na natin. At salamat sa inyo sa mga sumusuporta dito sa ating gawain na nakakatulong po sa marami. Thank you po sa inyong pakikisa. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Again, magkita-kita po tayo bukas, alas 5 ng umaga. Sa biyaya ng Diyos, buhay pa tayo, no? Bukas. Ayun, araw-araw talaga pinagpapasalamat ko sa Panginoon hanggat humihinga ako, no? Pero kung sakaling huminto na yung paggawa natin ng devotion, kinuha na ako ni Lord, or God chooses somebody else, ako naman, sabi ko nga sa mga nakarang devotion natin, handa na naman ako, no? Kung ano man ang mangyari sa akin. Pero, ayun, hanggat nagkikita-kita tayo everyday, salamat sa Panginoon, biyaya po ng Diyos yan. At, papurihan po natin ng Diyos sa bawat biyaya na binibigay niya po sa atin. So, see you po tomorrow. God bless you po.